Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo. Ako si Janica, taga Pasay, 28 years old. Isa akong single mom at sumulat po ako sa pag-asang malinawan sa kinakaharap kong problema ngayon. Mayroon po akong isang anak. Babae siya. Ang tatay ng aking anak, simula nang mabuntis ako ay hindi ko na po nakasama pa. Naghiwalay na po kasi kami. At ang kadahilanan po ay ang mga magulang ko mismo. Ganito po kasi yun. Sa tuwing pupunta kasi siya sa bahay, ay nilalait siya at minamaliit ng mga magulang ko. Kesyo, pangit raw po ang kanyang itsura at mukhang bakulaw. Wala rin daw po siyang trabaho kaya pinatitigil na siya sa pakikipagrelasyon sa akin. Noong mga panahong yun, ipinagtanggol ko naman po siya, Dr. Love. Kaya nga lang po, baka talagang hindi niya nakinaya, kaya sumuko na at tuluyan na akong iniwanan sa laban. Buntis na po ako noon. Matagal na po yun. At kaya ko lang nabanggit ay dahil nasasaktan pa rin po ako magpasa hanggang ngayon. Matagal na po kaming walang komunikasyon. Nanganak ako nang wala man lang akong narinig na pangungumusta mula sa dati kong karelasyon. Hanggang sa napalaki ko na nga ang anak naming babae ng 6 na taon nang walang kahit anong natanggap na anumang klase ng suporta mula sa kanyang ama. At sa mahabang panahon na yon, nasubaybayan ko po ang buhay niya. Dahil inad naman ako ng bago niyang asawa sa Facebook. Kaya kahit papaano ay may connection kami. Dr. Love, nakita ko ang mga pictures nila ng una nilang baby at kung papaano niya itong binubuhat-buhat at inihele-hele. Kung papaano niyang alagaan ang bata at kung papaano siya maging ama sa anak niya ngayon, sa bago niyang pamilya. Nasasaktan po ako dahil sa anak namin na unang anak niya ay ipinagkait niya ang lahat ng yun. Alam ko pong matindi ang pinagdaanan niya at sakit na dulot ng mga magulang ko. Pero bakit pati ang anak namin ay para bang tinabla na? Ang anak ko naman po ngayon ay lumaking mahiyain. Madalas kasi ay sinasabihan siya ng mga magulang ko na lolo at lola niya na hindi kagandahan ang itsura niya dahil nagmana raw ang mukha sa kanyang ama. Naawa tuloy ako sa anak ko. Wala naman akong choice kundi ang iwan sa kanilang anak ko dahil kailangan kong magtrabaho para sa mga pangangailangan namin mag-ina. Nitong nakaraan lamang, nagtanong na ang anak ko. Sino raw ba talaga ang sinasabing tatay niya na kamukha niya? Baka raw love siya noon. Hanapin daw namin. Yan ang sabi sa akin ng bata. Naiiyak ako, Kuya Poy, at durog na durog ang puso ko. Ako ba talaga ang may kasalanan kung bakit nangyari ang lahat ng ito? Bakit pati ang anak ko ay para bang sa murang edad ay nasasaktan? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Minsan ay parang ang gusto kong mag-message sa asawa ko o sa dati kong kinasama dahil alam kong nakikita niya rin kaming mag-ina sa Facebook. Para bang gusto kong magmakaawa, nakitain naman ang anak niya. Minsan naman gusto ko siyang sumbatan, awayin at isumpa. Mabuti na nga lang hanggang ngayon ay napipigil ko pa ang sarili ko. Oo, alam ko po na masaya na siya sa bago niyang pamilya. Pero bakit ganun? Bakit kami ng anak ko ay naiwang nasasaktan? Bakit parang kami ay hindi pa rin makausan? Ano po ba ang pwede kong gawin? Ni hindi ko alam kung papaanong i-comfort ang bata. Wala akong magawa
kundi ang yakapin siya at paulit-ulit na sabihing, mahal na mahal na mahal ko siya. Umaasa po sa inyong maibibigay na payo, Janica. Janica, ang masasabi ko sa iyong liham kasaysayan na ipinagkatiwala sa amin dito sa The Dr. Love Radio Show, bago ka sana makipag-usap sa tatay ng anak mo, siguraduhin mong nakausap mo na yung partido mo. Lalo na nga yung mga magulang mo na wala nang inintindi kundi ang manlait, mangmaliit dahil sa itsura. Biruin mo, nagmula 6 years ago, ang sinasabi ng mga magulang mo at ang nagtaboy doon sa tatay sana ng anak mo ngayon ay ang mga magulang mo at yung hindi nila magagandang opinyon at salita patungkol doon sa lalaki na karelasyon mo. 'Di ba? Talaga hong mapagbiro ang tadhana. Hindi mo naman nabanggit dito na itong tatay ng anak mo ay yumaman na, talaga naman parabang umikot ang gulong ng palad at kayo ang parabang nasa ilalim, siya ang nasa ibabaw, pero mukhang ganun nga ang nangyari. At lahat yan ay dahil nga sa kagagawan din ng mga magulang mo. Sinasabi ko ba rito na sisihin mo yung mga magulang mo sa ginawa nilang pangmamaliit, sa ginawa nilang pandaraot at kung ano-ano pa noong magkasama pa kayo ng tatay ng anak mo? Hindi. Hindi. Pero kailangan ngayon pa lang ay malaman nila na meron din silang pananagutan. Yan. Pagsisisi, paninisi, hindi na. Hindi na kailangan yun. Pero ang ipaalam sa kanila na sila ay may pananagutan din sa sinasapit ninyong mag-ina ngayon at dapat na tumigil na sila, ay ito na yung tamang panahon. Kaya nga tinatanong ko kaya nga nabanggit ko kanina na maturity doesn't come with age. Nakakalungkot lang, masakit at mahirap, pero kailangan talagang ipamukha paminsan-minsan kung hindi na mapaliwanagan ng maayos yung mga magulang mo. Na teka lang, bago nyo isalida, bago nyo ibukas na naman yung mga bibig ninyo, nanay ko at tatay ko, mahal ko po kayo. Pero nandahil sa kawalan natin ng respeto sa ibang tao na nagmamahal sa akin noon, ay naitabuhi siya at hindi na rin kami piniling ipaglaban nung anak niya. Ayan. Pero doon naman sa aspeto ng pagbibigay ng mensahe mo at pakikipagkomunikasyon sa dati mong karelasyon, sabi mo, ang nag-add sa'yo, tama ba yung nabasa ko? Ang nag-add sa'yo ay yung dati mong asawa. Ayan, inad ako ng bago niyang asawa sa Facebook. Ayan, so yung bagong asawa pala ang nag-add sa'yo sa Facebook. So, I guess ay meron ding, hindi masama na magmensahe dahil ikaw naman ay hindi maitatanggi. Ikaw at ang anak mo ay hindi na maitatanggi na naging parte ng buhay ng asawa niya ngayon. Ayan. Pero, ganito naman, Janica, kung makikipag-communicate ka pa diyan sa lalaking yan, siguraduhin mo na tungkol na lamang sa bata yung pag-uusapan ninyo. Yung ba may makilala siya na tatay, yung makabisita, magkita sila. Kung yan ang gusto mo mga mangyari, siguraduhin mo na yun lang. At huwag ka nang aasa na meron pambalikan na si Janica at kung sino man yung lalaking yan at tila ba aagawin mo doon pa sa asawa niya ngayon. 'Di ba? Hindi na dapat. Dapat maging malinaw sa'yo na yung paglapit mo o yung pakikipag-communicate mo sa kanila ay para doon na lamang sa kapakanan ng bata at wala nang iba pa. Ngayon, kung hindi mo yan maipapangako sa sarili mo at meron ka pa ring strong feelings towards your former partner, teka lang, maghunos dili ka. You have to endure the pain. Na pinabayaan mo rin kasi na mapalayo siya ng husto from 6 years ago.
'Di ba? Siguro nga hindi naging sapat na inilaban mo siya at dahil nga sa inyong kabataan din ay hindi rin naging sapat na inilaban ka niya. Oh, kumbaga tanggapin na lang natin. It is what it is. Yan na 'yun. Oo, ganyan, hindi mo siya nailaban noon, yan na yun eh. Hindi ka rin niya nailaban noon, yun na yan. Pero kung nakikita mo nga na magiging delikado pa at parang gusto mo pa siya makarelasyon at maging komplikado pa lalo ang sitwasyon para naman doon sa bago niyang pamilya ngayon, wag mo nang isama yung sarili mo doon sa picture. Ayan, pero nga, sabi ko, kung may papangako mo naman sa sarili mo na para lang talaga sa bata, well then go ahead. Pero siguraduhin mo nga na meron na ring karampatang respeto na maibibigay ang mga magulang mo doon sa tao na dati nilang nilait-lait, dinaot-daot. Respeto sa desisyon mo ang hingin mo sa mga magulang mo. Kung ano man yan. Hindi yan para sa'yo. Para na yan dun sa bata na supling ninyo nung dati mong karelasyon. Kaya kung ano man yan, ipaliwanag na maigi sa ating mga magulang na respetuhin din ang desisyon mo bilang tao ngayon bilang isang nanay na rin. Ayan, kahit pa nga ayaw nila at nilait-lait itinaboy yung tatay ng anak mo, dapat may matutunan din sila. Dapat ma-realize din nila na meron silang pananagutan at isa yung pagrespeto sa ibang tao. Okay? Oo, dahil karapatan din naman ng bata na makilala ang kanyang ama at karapatan ng ama na makilala at makapiling din yung bata. Yan ang masasabi natin dyan, ano? Okay? Kaya, nako, sa lahat po ng mga nagiging pa bigla-bigla at sa lahat ng mga nagbibigay basta ng opinyon sa itsura, ayan, sa akala mo hindi... May mga ganyan ho talaga mga tao no? Na ayaw papasukin yung mga dadapo sa kanilang pamilya, lalo na yung mga naniligaw. Ayoko sa'yo, pangit ka, iho. Ayan, ayoko sa'yo, baka malahian kami ng mukhang kung ano-ano. Na mga nakakadiri na, na mga komento kung marinig ninyo, no? Pero kita nyo naman, napaka mapagbiro ng buhay. Naging maayos yung tao. Naging maayos ang buhay. Kinikilala sa lipunan. Tapos ngayon, gusto lalapit-lapitan. May mga ganyan mga pangyayari. Kala nyo sa teleserye lang nangyayari. Yung dating walang trabaho, yung pala hindi talaga siya para magtrabaho. Yung pala siya ay isinilang para maging boss. Nagkaroon pala ng sariling business nang dahil sa sarili niyang pagsisikap. 'Di ba? Kaya wag rin tayo masyado mapanghusga. Ayan, sa mga magulang ho na masyado pa rin nakikialam sa affairs ng inyong mga anak, kapag nasa tamang gulang na sila, hayaan nyo na magdesisyon na sila, pumili kung sino ang magiging partner nila sa buhay. Pero hindi ko naman ho inaalis yung karapatan natin na sila ay gabayan pa rin at paalalahanan sa kung papaano nga pipili. Pero yung pakikialaman, ayan, magkaiba ho yan yung paggabay at yung pakikialam. Napakalayo po niyan, pero halos iisa ang galawan niyan. Okay, yung pakikialam, eto na ang gagawin mo. Wala nang iba pa. Kapag gagabayan, ito, gawin mo to, anak. Ito ang piliin mo, pero ayan, kung mas gusto mo yan, may ganito, ganyan. May konting paliwanagan. Ayan, merong nakakabalik, kumbaga, hindi yung nakakabalik din ng salita yung anak. Yan yung magandang diskusyon. Kapag ginagabayan mo lang, narinig mo rin ano yung gusto niya, ano ba yung kailangan niya, hindi yung gusto mo lang. At yung gusto mong piliin ng anak mo. Dahil sa tingin mo, iyon ang tama.